Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng Broken News Public Profile. Pahayag ito ng Energy Secretary Garin. Para sa kanya, ito yung mabisang solusyon para sa krisis sa langis. Nakakatawa. Oh, sabi ng Energy Secretary, are you ready? Magpatay ng kuryente at least 1 hour per week. Yan ang rekomendasyon ng Energy Secretary ni BBM na si Garin para makatipid tayo ngayong panahon ng krisis sa enerhiya. Anong klaseng pag-iisip? Kahit nung wala pang energy crisis, talagang nagpapatay kami ng ilaw ng kuryente pag hindi na kailangan. 1 hour. Ano niyang ibig sabihin sa 1 hour per week? Siguro, kulang na sa tulog ito. Ako, nakasanayan ko yan eh. I don't know kung paano ko nakuha. Pag may nakita akong ilaw na hindi ginagamit, inuup ko talaga, inuup ko. Napapagalitan ako palagi ng wife ko. Example, ngayon, no? Araw man. So, dapat nakapatay lahat ang bumbilya, ilaw. Kailang may portion sa aming bahay na medyo madilim. Yung hindi maabutan ng liwanag, so dilim. So, hindi ko alam, ang wife ko, inon niya yung ilaw kasi ayaw niya yung medyo madilim. Ako naman, nakita ko, ba't naka-open ang ilaw na ito? Ino-off ko talaga. Mamaya, sinong nag-off sa ilaw dito? Kung madilim, matumba ko, gusto niya matumba ko. Kung minsan, hindi ko na lang sasabihin ako ang nag-off dahil papagalitan ako. Sa gabi, mahilig ang aking wife ng parang security daw. So may mga ino-open siya na ilaw sa gabi. Security lights eh. Ako naman, sayang ang kuryente. So, hinintay ko, matulog muna ang aking misis at ino-off ko na, mag-iwan na ako ng isa. Ganon ako, talagang may krisis man o wala, nagpapatay ako ng kuryente. Kaya, nakakatawa itong suggestion na ito ng, paano yung suggestion? Gusto niyong magtipid? Ganito, may nabasa akong comments para kung talagang gustong magtipid, ang gobyerno, kayong nasa gobyerno ang gagawa ng merong major activity natin ngayong this year. I don't know anong buwan. May or June. Yung ASEAN Summit. Tayo sa Pilipinas ang mag-host. Nako, ang laking budget niyan. Kaya may nabasa ko na dapat ang gobyerno magtipid, bawasan ang budget sa ASEAN Summit. Ito, ang budget is 17.4 billion pesos. Laki. Office of the President, paano hinati-hati ang 17.4 billion? Office of the President, 10.78 billion. Ilang araw lang yan na ASEAN Summit. 3 or 4 days. Ang palasyo gagastos ng 10.78 billion. Grabe. Philippine National Police, 1.93. Okay lang yan. Dahil security yan. Huwag nang galawin. Kailang Office of the President, 10.78. Nakakalula. RTBM, yung media, yung coverage ng media, 807 million. Gagastos. 807. Ano pa? Yan man talaga ang trabaho ng RTV, mag-cover kahit sinong i-cover nila. Bakit sobrang dami ang 807? Ito, PCO, opisina ni Claire Castro, 553 million. Lalaki Bureau of Fire Protection, 739 million. Okay lang yan. Kasi baka kung may sunog, okay lang yan sa akin. Department of Tourism, 482 million. Tanggalin yan.
Office of the Civil Defense, 454 million. Tanggalin yan. Lalo na yung Office of the President. Bawasan. Oh, nung bago-bago pa itong krisis na ito, nagsalitang Pangulo, magtipid tayo. Mamaya, nagparty pala sila sa Malacanang, bonggang kainan. Ano yon? Latina America, I don't know. Tapos, wag nang magbiyahe sa abroad kung hindi kailangan. Tapos siya ang nagbiyahe. Nag-charter flight siya, 2 eroplano. Ano ba yan? Kaya, nakakadismaya na itong administrasyong ito. Mayroon silang programa ngayon para matulungan daw mga Pilipino. Service contracting program ng DOTR. Ang mga driver, ano yun, bibigyan ng additional 40 pesos to 100 pesos per kilometer na biyahe. Hindi ko maintindihan. Sabog eh. Ang magandang solusyon na pakinggan ko, recommendation ni Congressman Edgar Erese, i-subsidize ang crudo o ang fuel. Example, crudo, 140 na ngayon. Gawin lang 70, maximum. So, yung sumobra, gobyerno ang magbabayad. 6 months is subsidize ang fuel. Kailangan lang natin ng 320 billion. Ganon. Lahat yun makikinabang. Kung ganon, is-subsidize. Kasi ngayon halos ayaw ko nang lumabas. Ayaw ko nang gamitin ang sakyanan namin dahil crudo ang sakyanan namin eh. Pero mo naman, 140 ang litro. Wala na. Dito na lang ako sa bahay, manunod na lang. Instead na yung dati, magpunta sa mall, mag-relax eh. Ngayon, hindi na. Manood na lang ako ng Netflix. Yan ang aking pahinga. Paborito ko po, Korean. Yung mga love story ng mga Korean. Gagaling mga Korean actors and actresses. Tapos, pagpatay ng kuryente, anong klaseng suggestion yan? Parang hindi nag-iisip. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So makita gid nato nga dagko na gid kayo og mga buslot ang iyang atop. Ana gid kaayo tungod sa kadugayon na sa iyang atop inani na gid ang itsura. Og mao na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Awak ka tempo. Masih ka. Sandy grabe. Si mana kakataas oh. Ay, kagalan sa lugar. Tulog na. Tulog na rin ka. Ha? Og karon managyud sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Napulihan na gyud to ang ilang mga atop nga daot na. May ngapon sa tanan. Salamat kayo nga
na iniabot nga naay malmo nga kasing-kasing nga nitabang sa mua nga kung wala ning yero maulanan gid mi perminti diri sa amo pero salamat kaayo sa dako kay nga pagtabang sa mua nga malumong kasing-kasing nga tawo. Salamat kayo and God bless. Salamat kayo sa nagtabang sa mua nga napulian ang among atop nga napulo ka tuig nga di na mi kaulanan. Oo nga naay malumong nga kasing-kasing nga nitabang sa mua nga di na mi kaulanan. Salamat kay ante.